Senpai, palis nga kami nito ni Johan at pupunta kami ng grocery store. Nag-request kasi itong bata na gusto daw niya ng ramen. Pinipilit ko siya mag-hi dyan pero ito yung outcome ng pag-hi niya. Dito ko na-realize na umaambon pala. Kaya sabi ko kayo, hintayin niya ako at pabalik ako sa bahay. Papunta na nga kami nito sa parking ng mga bike. Kaya dali-dali rin kami maglakad ng mga oras na to. Sinakay ko na nga rin siya dyan sa bike. Kasi kukunin ko yung bonnet niya. Dahil nga umaambon. Sa tuwing sasakay ko sa Johan sa bike, nahihirapan na akong buhatin siya. Dahil sobrang laki niya na at sobrang bigat niya na rin. Sinet-up ko tong camera na to para makita nyo kung paano ko siya ilagay sa bike. Bago nga ako umalis para kunin yung bonnet niya, inayos ko muna tong bike at ilagay ko na rin yung susi para aalis na lang kami mamaya. Kaya habang iniwan ko yung camera, tingnan nyo naman si Johan. Binibilangan niya ako sa pagbalik ko. Nakakatuwa talaga tong anak ko. Hindi niya pa kasi kabisado yung 11 hanggang 20. Kaya habang hinihintay niya ako, bibilang talaga yan tuwing umaalis ako. Minadali ko rin ang pagkuha ng bonnet kasi sabi ko baka mahulog na si Johan sa bike. Pero habang naka-record siya, naaaliw ako sa tuwing nagbibilang siya. Paulit-ulit kasi yung pagbilang niya. Hindi na nakakarating hanggang 20. Kaya pagmasdan niyo siya magbilang habang hinihintay niya ako makarating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
itong bonnet at aalis na rin kami sa mga oras na to. Kailangan namin magmadali dahil baka umulan ng malakas. Kaya habang sinusuot ko sa kanya yung bonnet, ang daldal niya talaga. Masarap kasama si Johan sa tuwing aalis kami. Kasi bukod sa maingay at madaldal siya, naaaliw niya ako. Sobrang ingay ni Johan sa likod ko. Kaya habang walang tao, kumakanta kami ng Frozen. Kaya pati ako napapakanta na rin. Kahit hindi ko alam yung lyrics. Sige, kanta lang ng kanta. Habang nagbabike ako, naalala ko ang Pilipinas. Kasi siguro kung Pilipinas to, maraming tao sa paligid. Masaya siguro dito sa Japan. Kaso dito sa amin, more on car talaga. At saka mga nagbabay. Hira ka lang din makakita dito ng mga nakamotor. Dahil hindi masyado nagmumotor ang mga Hapon. May mga naglalakad din naman dito sa amin. Kaso mabibilang mo lang talaga sa mga daliri mo yung mga taong naglalakad lang. At yun na nga mga kasempay, nakarating na nga tayo dito sa drugstore. Meron din naman dito mga bilihan ng mga gulay. Ito kasi yung malapit sa amin. Meron pang mas malapit sa amin pero sobrang mahal naman ang mga bilihin doon. Kaya madalas talaga dito kami mag-grocery ng anak ko. Andito na rin kasi lahat ng mga kailangan namin. Kaya dito na rin kami pumupunta palagi. Kaya naman itong si Johan, excited siya sa tuwing mag-grocery kami. Palagi yan nangunguna sa aming dalawa. Kaya naman sabi ko sa kanya mag-hi siya dito sa vlog. Nakakatuwa talaga itong batang to. Kasi siya lang talaga yung pinakamaingay. Pinagtitinginan na kami ng mga tao pero siya parang wala lang sa kanya. Iba talaga kapag bata pa. Walang pakialam sa paligid niya. Kahit nagtatakbo na yan. Aliw na aliw pa rin sa kanya yung mga tao. At yun na nga mga kasempay, ito yung napili kong ramen. Mura lang at sobrang sarap niya rin. Ito din kasi yung madalas na pinapadala ni mami sa amin. Noong mga panahon na sa Pilipinas pa ako. Sobrang dami niya magpadala ng mga ramen noon. Kaya ito talaga yung madalas kong binibili. Tama lang kasi yung lasa noon at hindi rin masyadong maalat. Tignan nyo naman si Johan kung gaano kasaya sa tuwing nag-grocery kami. Nihila niya nga ako papunta doon at may nakita siya na nga paborito niya. Yun na yung kare. Pero sabi ko next time na lang. Kasi sabi ko mag-spaghetti kaming dalawa.
Pero pinipilit niya na magkare daw kami. Buti na lang nakumbinsido siya na spaghetti na lang ang bilhin namin. At habang papunta kami nito sa cashier, naalala ko pala na may nakalimutan ako. Bumalik nga kami dito sa bilingan ng mga gulay. Dahil nakalimutan kong bumili ng itlog at saka ng carrots. Nilalaw ko kasi yung carrots sa giniling para sa baon ko bukas. Kaya inutusan ko si Yon kumuha ng carrots dahil hawak ko yung camera. Sibuyas nga una niyang dinampot. Kaya inulit ko ulit sa kanya kung ano yung kukunin niya. Hiyang-hiya na ako sa mga oras na to. Dahil sobrang ingay ni Johan. Di ako makapag-focus kung ano yung kukunin ko. Kasi bukod sa maingay na kung saan pa siya nakakarating. Ganito talaga mga bata sa tuwing kasama mo pag mag-grocery kayo. At yun na nga mga kasempay, pinayaran na namin itong mga napamili namin. Dahil naiinip na tong si Johan. Inabot ko na rin pala kay kuya yung point card ko. At tapos na rin siya sa pag-punch ng mga pinamili ko. At yun na nga mga kasempay. Ako rin kasi ang magbabayad dito sa machine. At ako na rin ang magsusupot ng mga pinamili ko. Pinindot ko na nga rin tong cash. At ipinasok ko na rin yung pera. Ganito na kasi dito sa Japan. Ikaw na rin ang magbabayad. At yung machine na rin ang magsusukli sa'yo. Inilagay ko na rin yung barya. Pinindot ko na rin tong okay. Maghihintay na lang ako ng sukli sa akin. Pati na rin yung resibo. Sa bawat resibo na lumalabas, lalabas rin dyan yung points sa card mo. At sinetap ko rin tong camera. Tingnan nyo naman si Johan sa tuwing magpapak ako ng mga pinamili ko. Kung ano-ano na lang talaga ginagawa niya. Pati yung bulaklak, kinakausap niya na. Nababaliw na ata tong anak ko. At yun na nga, pauwi na nga kami nito. At ito na rin yung mga pinamili ko. O diba kung gaano siya kadaldal? Pagmusta niyo yung anak ko. Tuwang-tuwa na naman si Johan dahil meron na naman siyang tinapay na nabili. Sa tuwing mag-grocery kasi kami, hindi pwedeng mawalan siya ng tinapay na bitbit. Kasi habang nagbabike ako, kumakain na siya sa likod ko. At yun na nga po mga kasempay. Pauwi na nga kami nito. Dahil magluluto pa ako pag uwi namin. Tignan nyo naman si Johan sa likod ko. Kinuha ko rin si Johan ng ganitong moment. Ganito siya sa tuwing kumakain sa likod ko. Sarap na sarap siya sa kinakain niya. At sobrang katakawan. Sinubo niya lahat. Kahit ang liit ng bibig niya. Kaya tingnan naman yung bibig niya. Sobrang punong-puno na naman yung kinakain niya. Meron pa siya sa bibig niya. Tapos kukuha na naman ng panibagong tinapay niya. Ewan ko ba dito sa batang to? Kanino to nagmana? Sa akin ba? Comment nga kayo. Malapit na nga kami nito sa bahay namin. Sobrang liwalas ng paligid. Walang katao-tao. Hindi na rin umuulan ng mga oras na to. Kaya ang sarap lang magbike sa tuwing ganito yung panahon. Tama lang yung lamig niya. Hindi rin siya mahangin. Kaya sobrang payapa. At yun na nga mga kasempay. Tingnan nyo naman kami mag-ina. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa tuwing umaalis kami. Tingnan niyo mga kasempay, binibigyan niya kayo ng tinapay. Sobrang aliw sa'yo, Johan. Kaya sinong hindi maaliw kay Johan? Palagi siyang nakangiti at palagi rin siyang nakatawa. Yan yung problema eh. Bike ako ng bike pero hindi naman ako pumapayat. Charis! Ito talaga yung senaryo ni Johan na sa tuwing bababa na siya, ngingiti na yan at magme-make face. Palagi niya rin ako sinasabihan na thank you mommy, I love you, kiss. Mwah! Kaya muhupa talaga yung pagod ko sa kanya. Pabalik na nga kami nito sa bahay. Kaya tara, samahan niyo ako kung paano ako pagtripan ni Johan.
O, diba? Naging unggoy na si Johan. Kakaloka. Di mo malaman kung ano yung dapat niyang sabihin kasi uuwa sinasabi niya. Hanggang dito na lang mga kasempay ang aking video. Sana'y suportahan niyo ako sa lahat ng mga videos. Pa-like, share, and comments na kayo and subscribe sa aking YouTube channel. Sayonara!